Magandang araw mga kaibigan. Ito, dumaan sa aking wall ang post ni First Lady Liza Marcos sa kanyang official Facebook page. Breakfast with Goofy and Friends. Disney World, Orlando, Florida, USA. 8 May 2025. So, ganito po yung namomonitor ko kay First Lady para ma-update tayo sa kanya. May 5, bumiyahe siya sa US. May 6, nandun siya sa SpaceX launch facility sa Orlando, Florida. May 7, nagpost siya doon pa rin sa SpaceX launch facility. Ngayon, May 8. So, delayed ng 2 days yung kanyang post. May 8, pumunta naman siya sa Disney World, Orlando, Florida. So, yan. Ang tanong yung post ni Attorney Roque is, kailan ang palasyo magpaliwanag, magsalita, kung bakit bumalik ulit si First Lady Liza Araneta Marcos sa US. Kasi yung issue sa kanya na allegedly nasangkot siya sa pagkamatay ni late Paulo Tantangco, parang namatay na yung issue na yon dahil nakabalik siya sa Pinas. Ngayon, bakit biglang bumalik? Ano po ang kanyang lakad doon? Yun ang tanong. Lakad ba niya dito? Parang namamasyal? Is it a personal trip na ang gastos, personal na gastos nila? O ang lakad na ito, personal, kailang ang gumagastos ang pera ng taong bayan. Yun po ang dapat maklaro. Sana ang palasyo magsalita si Jose Claire Castro at sabihin niya na walang gastos ang kaban ng bayan sa biyahe ni First Lady Liza Araneta Marcos sa US. Ano lang siya doon, nagpapahinga. Ganun lang. Para tumigil na yung speculation ng mga tao, bakit siya nandoon. Kasi nga, dahil First Lady siya, no? Hindi mo maalis yung connected pa rin siya sa Pangulo. Dahil First Lady. Although, wala siyang official title o position sa gobyerno, she's just a plain civilian. Kaya lang, dahil First Lady, hindi mo talaga maalis. Kabalikat siya ng Pangulo. Kasi nga, the success of a man is behind a woman. Okay, so wala pa akong naririnig na pahayag ng palasyo. Correct me if I'm wrong. Kung may narinig na kayong pahayag ni Jose Claire Castro, paki-comment nyo naman sa comment section para alam ko na kung ano ba ito, personal na lakad at ginagastusan nila ng sarili na lang pera at walang nagagastos sa kaban ng bayan. Okay. Magbasa lang tayo sa mga comments Dito naman sa mga comments, ang daming comments ngayon. Halos lahat favorable. Wala akong nabasang negative comments for the first time. Ito, Ethan John Castro, Disney feels to the max. Kaya lang, tinignan ko si John Castro, 722 followers lang. So, ano ba ito? Real o troll? Jayan Aligora, 187 followers. Adrian Domingo, a well-deserved magical moment. 136 followers. Okay. Angelica de los Reyes, dream breakfast. Can't wait to experience this too someday. Nakakainggit. Yan. 211 followers. Yan po.
nakakainggit. Ako, nakapunta na ba ako sa Disney World o Disneyland? Parang wala pa. Hindi ko pa alam ang itsura ng Disney World or Disneyland. Ano ba ito? Di ba pang pamilya? Hindi lang pambata, kundi whole family. So, yan nga, nakakaingit naman. So, okay lang yun kung mamasyal sila sa Disneyland o Disney World, mamasyal sa SpaceX. Oh, by the way, yung SpaceX, grabe, ang pagmamayari niyan si Elon Musk. At ngayong August 2025, magkakaroon ng unang biyahe nila sa kalawakan na may mga civilian passengers na mag-tour sa kalawakan space. Sasakay sa Starship. Kailang ang bayad ng bawat isa is $2 million per head. Okay. So, sinong Pilipino ang makakaya niyan? Meron ba? Ang $2 million, that's already more than 100 million pesos. Ang daming mapakain ng Pilipino niyan. Okay. So, again, ulitin ko, nakakainggit mamasyal sa Disneyland. At maswerte ang Marcos Araneta Romualdez clan dahil naipanganak sila with a golden spoon. Marcos Jr., oh, no way, hindi niya naranasan naghirap yan. Kasi, pag kapanganak niya, congressman na yung Marcos Sr., naging pataso hanggang na presidente, kaya never niyang naranasan nagutom. Ganon din, First Lady Lisa Araneta, talaga mula noon hanggang ngayon, mayayaman ang Araneta, kaya hindi nila naranasan magutom. Kaya ito po ang masakit. Ating mga elected officials, karamihang mayayaman. I don't know kung makarelate ba sila sa mga nagugutom na mga Pilipino. Survey ng SWS, okay? Dumarami yung bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino. Dumarami ang mga pamilyang Pilipino na sinasabi self-rated poverty. Dumarami ang pobre. So, pinagmamayabang ng administrasyon ngayon na ang Philippines, one of the fastest growing economy in Asia. So, that's it. So, sino ang nakikinabang sa paglago ng ekonomiya? Inclusive ba? Meaning kung inclusive, nararamdaman ba ng nasa laylayan o sila lang na nakapwesto? O mga oligarchs, negosyante lang? So, isipin po natin ang mga naghihirap nating kababayan. And speaking of naghihirap, ito na nga, ang ating channel, yung sweldo natin sa channel na ito is ginagastos natin para tulungan ang mga naghihirap. Yung Talaandig tribe ng Bukidnon, sa ngayon is mga bahay nila sira-sira. Kaya namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang kanilang tumutulong mga bubong. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko saging ni Manoy og nag-abono siya. Unsa man naman yung abono? Kuan. Dopos, Nupos og kuan. complete, Complete ammonium, ammonium. May akong gi kuan diri, abono. abono. Para dali ra mangunod. Pila gani ni Manoy kapunuan nimong saging? 210 ni. 210. 210. Kining So, akong kuan diri. So maayo gid Manoy. Maayo gid Manoy ang tubo sa imong saging lakatan. So 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayo sad ang tubo sa saging ni Manoy. Og sige siya ani og kaabono. Kadiyan yan dan aga. Siya. Dijuan ng bababa. Og karon Manoy, manang unsa inyong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom og sa pagsuporta sa abono?
Maayog gyud nga kuan gihatagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging ug abono. Mm. Yo. Aron Salamat kini. mo lambo pag-ayo ang among tanom Mm. sa maaning Saging. saging. Lagi. Aron dali ra ta maka-harvest. Mm. Mahawas ta og kalisod kita mga kapos. Labi na og na ako'y mga estudyante na magpasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ika-suporta sa akong mga eskwela. Oo. Kung di mi way among suporta nga saging, kining akong bana di na magwanta pagtrabaho kay Ginoo. Oo, salamat kay Manang. Umuuna ni ang makita saging ni Manoy sa iyang area sa Mount Kitang